Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Right mga ka-trouble, ngayong araw marami tayong pag-uusapan about sa NBA dahil nagsimula na po ang 2023-2024 NBA season. Ito na po yung tunay na laro kasi katatapos na po ng mga preseason games. At ngayong araw, pag-uusapan natin about sa dalawang laro na nangyari. Una po ay sa laban ng Denver Nuggets at Los Angeles Lakers. At sa second game naman, itong Warriors versus Phoenix Suns. So talagang star-studded po tayo ngayong araw mga ka-trouble at malalakas sa team ito at mga contender dito po sa Western Conference. So dalawang laro lang po ngayong araw at bukas marami pong magiging laro at mamaya ipapress ko po sa screen ang mga schedule. Simulan muna natin ang balita about sa unang laro ng NBA sa pagitan ng Los Angeles Lakers at defending champion na Denver Nuggets. So sa unang quarter pa lang dikdikan ng labanan. Although talagang humataw dito ang Denver Nuggets, talagang sila, pinapakita na lang sila talagang defending champion last year. Kumana sila ng 34 points at 20 points lamang po sa Lakers sa first quarter. Pero kung titignan nyo ang intense ng laban, lalo na po sa LeBron James, talagang nagpapakita siya ng muscle dito at pag nagdadunk siya. Pero sa second quarter, bumawi po ang Los Angeles Lakers ng bagya. Kaya umiscored sila ng 34 points at 29 naman sa Denver Nuggets at lamang pa rin dito ang Denver Nuggets ng 9 points dahil sa mga 3-point shooting ng kanilang katulad ni Caldwell Pope at itong si Jamal Murray. Pagdating naman ng third quarter, dikdikan pa rin ang laban at talagang naungusan ng Lakers sa third quarter itong Denver Nuggets. Kaya lang lamang pa rin sila ng 7 points. Score sila ng 26 points at 24 lamang dito sa Denver Nuggets. So mainit dito sa LeBron James at itong si Taurean Prince. At samantala naman sa kabilang dako, itong si Aaron Gordon at si Nikola Jokic talagang humahataw. Pagdating ng fourth quarter, doon na po nagkaalaman at talagang nangibabaw po ang experience at itong magandang playing skills na pinapakita ni Jokic at ni Jamal Murray. Kaya natapos sa score sa 119-107. Panalo po ang Denver Nuggets. At ngayon, 1-0 na sila at ang Lakers ay bumagsak sa 0-1. Pinangunahan naman ang Denver Nuggets ni Nikola Jokic na may triple-double with 29 points, 13 rebounds at 11 assists. At tinulungan naman siya ni Kentavious Caldwell-Pope with 20 points na mainit talaga with 2 rebounds and 1 assist sa 36 minutes. So pares pala sila ni Nikola Jokic. At si Jamal Murray naman ay may 21 points, 2 rebounds at meron siyang 6 assists. At si Aaron Gordon with 15 points, 7 rebounds. At itong si Michael Porter Jr. na may double-double rin na 12 points, 12 rebounds at itong 2 assists. So maganda po ang first 5 nitong Nuggets. Kaya lang kung titignan nyo ang kanilang bench lineup, hindi siya ganun kalakas katulad ng last year. Siguro ito yung magiging problema nila sa mga susunod na laro at pagdating sa playoffs. Sa Lakers naman, pinangunahan pa rin sila ng The King, LeBron James with 21 points, 8 rebounds and 5 assists. At si Anthony Davis ay may 17 points lamang with 8 rebounds at 4 assists sa kanyang 34 minutes of play. At maganda ang nilaro nito ni Taurean Prince with 18 points, 3 rebounds and 1 assist kasi maganda po ang kanyang 3-point shooting. At ito ang wala kay Vando. Yan. So, pero wala po si Bando ngayon dahil sa kanyang tinatamong injury. Tinulungan din sila ni D'Angelo Russell with 11 points, 4 rebounds and 7 assists. At si Austin Reeves naman ay may double performance with 14 points, 8 rebounds at 4 assists. So, maganda naman ang bench players ng mga Lakers. Kaya lang talagang makita nyo ang play ng Denver Nuggets talagang ibang-iba dito po sa Los Angeles Lakers. So, sa pangalawang laro naman, naglaro na ang Warriors or Golden State Warriors tsaka ang Phoenix Suns. At nanalo rito ang Phoenix Suns sa pangunguna ni Kevin Durant with 18 points at 10 rebounds with 3 assists. At tinulungan naman siya dito ng malakas na si Devin Booker with 32 points, 6 rebounds at 8 assists. At itong si Josh Okogie with 17 points. At matatandaan natin na wala po rito si Bradley Beal dahil si tinatamo nitong injury. So ngayon 1-0 na po ang Phoenix Suns. Pero sa Warriors, pinangunahan pa rin sila ng kanilang star players na si Stephen Curry with 27 points. At ito naman si Chris Paul ay maganda rin laro with 14 points. At meron siyang 9 assists with 6 rebounds. Klay Thompson, mababa lang po pero nakakuha siya ng 15 points. At si Andrew Wiggins with 10 points. So wala po rito si Draymond Green. Pero maganda naman pinakita ni Jonathan Kuminga with 12 points. At itong si Moses Moody. So mga susunod na laro po natin ng Los Angeles Lakers, ito ay magaganap
sa October 27. So mga kalaban nila dito ang Phoenix Suns. So malakas na naman ang kalaban ng Lakers na tumalo sa Golden State Warriors. At sa October 27, makalaro na rin ng Bucks at itong 76ers. Sa Warriors naman, makakalaban nila itong Sacramento Kings na may rivalry din sila dito. At maganda po, ito po ay mangyayari sa October 28 sa ganap ng 10 a.m. So papakita ko po ang mga flash schedule. Ito po yung lahat ng maglalaro para bukas. At notable dyan itong Spurs at Mavericks dahil mag-debut na po ito si Victor Wembanyama. Yan. At itong sa Portland Trail Blazers naman itong si Scoot Henderson. Ayan po mag-debut bukas na sila po ang mga rookies. At titignan po natin itong sa Hornets. Ayan, mag-debut na rin po si Brandon Miller. Kalaban nila ang Hawks. So yun po ang mga laro bukas at abangan po natin ang mga balita at antabay kayo dito sa ating channel para maging updated kayo sa mga balita about sa mundo ng NBA. So ano man sabi nyo sa laro ng Lakers at itong Warriors? Maganda ba ang pinakita ng Lakers at kaya ba nila sa tingin nyo ang Denver Nuggets sa mga susunod na laro nila? So once again, this is Troubleshoot. I'm out.